Programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay #1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. At 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host. At 2016 Best AM Program Host. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At si Rod Marcelino. Malusog. Alam niyo ba na ayon po sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI, 35% lang po ng pamilyang Pilipino ang nagagawang makakuha ng lubos ang energy requirements po mula sa pagkain? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Pinggang Pinoy, sapat na nutrisyon sa ating hapagkainan. Tamang-tama sa oras mga kasama ng pananghalian ang magiging sentro ng talakayan ngayong araw. Kasama siyempre ang ating ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director 4 ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Good afternoon po, ASEC. Good afternoon, Rod. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Pero greetings muna ako, Rod, sa mga taga-Lubang Island, Mindoro Occidental. Alam mo naman, hindi ako na-strand ngayon. Last year na-strand kami, di ba? Doon sa Lubang. Oo nga, opo, ma'am. Pero ngayon, wala naman. Okay lang ang panahon, kaya lang wala sila ng kuryente. Naku. Bakit? Matagal-tagal na. Apat-apat yung genset nila sa buong munisipyo. 3 sira. Nawawalan pa ng kuryente. 3 sira. Ay, naku, kaya yun lang. Kaya pag nag-uusapan ngayon sa Pero may mga transistorized radio naman siguro sila. Meron sila, nakikinig nga pati si Vice Mayor. Ayun. So babatiin ko lang yung punong bayan nila, Sanchez, at saka si ex-mayor Sanchez. Ang ating Municipal Nutrition Action Officer, si Janelle. Yung punong barangay nila, si Miss Lowy, Vigilia. Ang aming BNS na in-evaluate, si BNS Mary Karen, at lahat ng mga kasama nila. Pagbati na rin sa mga kasama ko sa National Evaluation Team na sina Maui Papa ng NEDA, si Ellen ng NNC at si Paulo. Pati na rin kay Miss Karen. Si Miss Karen na ano nyo na rin dito. Karen Santiago. Okay. So magandang hapon po sa inyong lahat na taga-Lubang. Anyway, challenge talaga sa ating mga Pilipino ang magkaroon ng balancing diet. Lalo na sa mga island municipalities kagaya ng Lubang. Kasi kung minsan, pag masama ang panahon, wala na sila ng pagkain. Pero at least ang Lubang daw ay self-sufficient. Walang problema sa food. Ano yung pinakahanap buhay nila, ma'am? Farming, oo, okay. Tsaka fishing. Mataas ang kanilang production ng kasi irrigated ang kanilang mga rice field. Marami silang bawang, etc. So maayos. Baka rin, marami silang baka. Din. Pero wala kaming dala. Wala kaming mabili kasi hindi busy sila at wala sila ng wala ng oras. Kuryente. Hindi, wala silang kuryente. So hindi makapagkatay sila. Kahit bumili ka ng isda, walang lalagyan. Okay. Masisira lang anyway. Yan po yung usapin pa rin ng pagkain. Alam niyo naman, marami sa ating kababayan hindi sapat ang pagkain. Tama po. Marami din yung nag-aakala na para magkaroon ng tamang nutrisyon ay kailangan gumastos ng malaki. Pero may mga paraan naman na pwedeng kumain ng sapat at tama nang hindi naman kailangang mabutas ang bulsa. Diba? Kailangan lang maging maalam sa pagpaplano ng pagkain. At para matulungan tayong mga Pinoy sa pagpaplano ng pagkain sa araw-araw ay inulunsad ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI ng Department of Science and Technology ang proyektong Pinggang Pinoy para sa iba't ibang age groups. At upang malinawan tayo tungkol sa Pinggang Pinoy, sasamahan tayo ng isang eksperto mula sa FNRI. Tama ka dyan, ASEC Bernie, at kapiling natin ngayong tanghali ang Science Research Specialist
2 ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI ng Department of Science and Technology. Walang iba kundi si Maria Jovina A. Sandoval. Magandang hapon po at welcome, ma'am, sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po, Asek and Rod. Magandang hapon din. Welcome. At sa mga tagapakinig po ng ating multi-awarded na programa ng Radyo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat po, ma'am. Pangalawang beses na ni ma'am. Congratulations po, ma'am. Kasama kayo doon, kaya nagwawagi at saka nananalo sa mga awards ang Radyo Mo sa Nutrisyon dahil magagaling yung mga napipili namin gawing panauhin. Resource person. So, tuloy na po muna tayo, ma'am, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Ano po ba yung Pinggan Pinoy? Kasi baka hanapan tayo ng Pinggang Pinoy. Paano po ito ginagamit, ma'am? Ma'am, ang Pinggang Pinoy po, ito yung pinaka-latest nating food guide. Food guide? Yes, ma'am. Ito ay madaling maunawaan. Nilalarawan po ito natin sa pamamagitan ng isang pinggan. Kaya po pinggan ang ginamit namin kasi ito yung alam ng lahat, bata, matanda, mayaman, mahirap, lahat po. Kilala nila kung ano yung pinggan. Pinaglalagyan ng pagkain. So mas madali nilang maunawaan. Makikita po natin dito ang tamang paghahati-hati ng iba't ibang food groups na kagaya ng Go, Grow, and Glow. At papakita rin po ng Pinggang Pinoy ang konsepto ng balance, moderation, and variety ng mga pagkain. Itong Pinggang Pinoy po ay nagpapaalala rin sa atin na pag kumakain tayo sa labas sa bahay natin, sa restaurant, sa mga fast food, dapat nating alalahanin na tayo kakain ng tamang dami lamang, na kalahati ng ating plato ay gulay at prutas at ang natitirang kalahati kanin at isda o karne. O ulam. Yan ho ang napakita ng Pinggang Pinoy. So, 4 na parte. Tatlong food groups, yung Go, Grow, and Glow, pero natin yung pinggan at yung gula, ang Glow foods, hinati sa dalawa. Yung gulay at prutas. Mas nakakarami po ang gulay kaysa prutas. Pagdating naman sa kabilang kalahati, mas marami yung kanin kaysa ulam. Okay. Yung pinapakita po natin ngayon sa camera ay yung general yan pero yung guide. May pagkakaiba po ba yung proportion? Depende sa age group? O kung ikaw ay babae, o kung ikaw ay buntis, may pagkakaiba po ba yan? Yan ho yung sinasabi natin na every time nakakain tayo ng almusal, tanghalian, hapunan, yan ang gagamitin natin. Opo. Pero yung plate na yan, iisa lang ho yung guide na yan para sa lahat ng age groups. Ang pagkakaiba lang po, yung dami, yung nilalaman ng food group. Yung dami ng bawat food group. Depende sa edad niya. Depende sa edad. Kasi di ba, bawat tao may kanya-kanyang pangangailangan. Depende sa edad, depende sa physical activity, sa gender, sa kondisyon ng katawan. Yan ang kinonsider natin para maka-arrive kami sa kung ano yung mga dami ng dapat kainin na mula 3 years old hanggang sa elderly, hanggang pagbubuntis at pagpapasuso. Okay, ma'am. So, talakayin po natin yung bawat component ng Pinggang Pinoy, ma'am. Una yung kanin o pang-go. Go foods. Ano po yung mga dapat nating tandaan at paano ito magkakaiba sa iba't ibang edad? Grupo ng edad, Kagaya dun sa Go Foods, sa food group, yan yung tinatawag nating nire-represent po niyan ay ang kanin. Carbohydrates. Yan Go Foods. At mayroon pa rin siyang iba't ibang source na pagpipilian, kagaya ng root crops, ng mga tinapay. Kamote na mas maganda kung whole grain din, di ba? Yung brown rice o whole wheat bread. May kanyang-kanyang pangangailangan. Pwede rin pong pasta dyan, di ba? Pwede rin ang pasta. Pero may kanyang-kanyang pangangailangan yan. Kagaya ng pag sa bata, 3 to 5 years old, siyempre may ibang energy needs yun. Mga more or less 1,300 calories, mga 3 to 5 years old. Ang batang 6 to 9, mga 1,500. And then ang batang... Total po yan, ma'am. Total. Per day. Per day. Pero kung carbohydrates pa lang, gaano karami dun sa total na yun ang dapat? Sa per plate, mga more or less, ang 3 to 5 years old, 1/2 cup.
1/2 cup. And then pag mga 6 to 9, 3/4 cup na rice. Pag mga 10 to 12, mga around 1 cup. 3/4 cup, paiba-iba. Habang mula bata, patanda ng patanda, tumataas ho hanggang teenager, tumataas ang caloric Total. needs. Kasi nga, di ba, growing po sila. Oo. Pero pagdating naman sa, pag nagkakaedad na, sa katulad Medyo natin, kaedad mga natin, adults, Correct. tulad Dapat natin, bababa na. medyo Opo. bababa na ng konti, lalo na pag patanda na sa pag magiging elderly na, pababa na yun. Kasi konti na lang yung pangangailangan Oo, niya sa konti na lang galaw-galaw. activities natin, yun ho. Ma'am, pagdating naman dun sa pangalawang hati ng pinggan, yun namang ulam or isda, alimbawa, paano natin Yan. titiyakin na sapat ang protina natin at ano yung mga pwedeng Ayan. pamalit naman sa Oo. isda? Yan o yung grow foods na tinatawag natin Grow, na mayaman sa protina. Pang buo ng muscles. Pangbuo ng Kaya muscles grow. yan. Oo. At yan ho yung ang pamalito natin dyan eh. Pero ang ginamit natin mag-represent dyan ay isda. Isda. Oo, kasi yan yung common. karaniwang makikita sa Oo. palengke, karaniwang kinakain ng mga Pilipino. At karaniwan din sa bulsa. Yes, Affordable, may mahal, may more. mura. Oo, Nasa sa atin na yon kung ano yung gugustuhin natin. Correct. Oo. Depende sa bulsa natin ang pangangailangan yan. So ano po yung mga pamalit? Ang pamalit yan isda, manok, or Karne, baboy, oo. karne, or pwede rin mga tokwa. Oo. Pwede Butong rin, gulay. Butong pwede gulay, rin. pwede rin, no. Pero sana ho, pagdating sa mga pork, sana tanggalin na lang natin yung taba. Oo, Para tsaka mas healthy. Yung balat ng chicken. Balat ng Oo, manok, tatanggalin din po yun. Yun Oo. yung masarap, ma'am eh. Paano ba Pero yun? yung masarap yun yata ang bawal. Meron nga binibenta dyan yung puro balat lang. Oo, Oo, yan, Naku, pero delikado ho hindi, yun. oo. Sana maging practice natin. Tanggalin ang balat, tanggalin ang taba ng baboy. Iniiwan ko yun sa palengke. Hindi ako nanghihinayang na tanggalin. Binabayaran niya pero iniiwan niyo. Iniiwan ko yung taba. Pati yung balat, iniiwan ko sa grocery. Swerte, sundan natin si ma'am na malengke. Ma'am, yung ano naman, ma'am Joby, yung kalahati naman ng Pinggang Pinoy ay sabi mo nga, pang glow, yung representing Yes, glow ma'am. foods. Pero mas marami ang gulay sa prutas. Aha. Paano natin masisiguro na makakain tayo ng sapat na prutas at gulay kada meal? Yan sa gulay, nakita natin na ang nag-represent yan ay malunggay. Malunggay. Napakayaman nun niya sa vitamins and minerals. At Tagapag-regulate naman ng mga processes. Yes, ma'am. At saka yan po ay madali nating matatanim sa ating bakuran. Marami nakakaani ng maraming gulay. Pero ma'am, hindi lang dahon baka akalain nila kung mo represented dyan ay dahon. Nag-represent lang. Yun ang kinakain. Pero parte ng malunggay. Meron diba? din, di ba yung Oo. parang fruit yata yan. May bulaklak pa nga yan, di ba? Kinakain Mayaman din talaga yan. Oo. Tapos yung fruit niya, maano rin, pang gulay din. Sa palengke, marami ho tayo makikita mga gulay. Mas maganda kung, sabi nga natin, may variety kahit sa isang food group, sa vegetables, kagaya ng pinakbet. Di ba? Ang ganda ho kung maraming gulay ang ating Maberde. makakain. Oo. Sabi nila, Madilaw. mas makulay ang plato mo, mas masustansya. Oo. So, dun sa gulay, may maberde, may madilaw, may madahon, may violet may din ho. buo, may violet. Oo. Mas maganda So, may variety. Mm-mm. And then yung prutas naman, nag-represent yan saging na talagang kilala naman ng lahat yan at laging available sa market. Meron ba tayong dapat iwasan o dapat alalahanin dun sa silbi ng bakit gulay at prutas ang kailangan ay kalahati ng ating plate? Kasi nga, sinasabi na mayaman sa vitamins, minerals, at saka yung sa ating pagdumi, makakatulong ho yan. Di ba ho? Tsaka yung sa di ba skin ma'am, din. yung sa iba-ibang non-communicable diseases, nakita na importante Pag mataas ang ang gulay. fiber, yan ho. Kaya nga para Pang-iwas makaiwas cancer. tayo sa heart disease, sa Oo. diabetes, Oo. sa mga hypertension. Alright. So, attention mga kanutrisyon, mas talasan nyo pong inyong pandinig dahil narito na po ang aming text question of the week contest. Baka ngayong araw ay makakasama na kayo po sa 10 magwawagi ng 200 milyon. Hindi, 200 pisong cellphone load. Baka maniwala, Ano, 200 dapat million. tayo, baka tayong dalawa, 1 million, lagot ka. Sagot din lang Load po. So, 200. load lang po. Worth Oo. 200. Sagutin lang po ang tanong na ito. Magbigay po ng 2 paraan kung kailan or kung paano ginagamit ang Pinggang Pinoy. Yaku, napakadali po ang tanong ni Ninang. Oo. Ha? Ay, Ma'am Bernie, Bermat na.
Oo. Oo nga. Tamang-tama. Pero last week pa, hindi mo nakalimutan mo. Oo nga, ngayon ko lang naalala. Bearman daw. Kaya tama lang tawagin nating Ninang. Si Ma'am Bernie. Ninang sa nutrisyon. Okay. Mga kasama, ipadala pong inyong sagot sa ganitong text format. Full name, edad po, eksaktong address, ilagay ang barangay, bayan o lungsod at lalawigan, mga kasama. Kung applicable yung lalawigan. Opo, kung applicable. At mga kasama, isend po ito sa 0908-579-6898. Ulitin ko po yung numero 0908. Opo, 579. Dahan-dahan daw kasi di ba si tatay nagre-reklamo sila. medyo mabilis din pagbigkas natin sa number. Okay, ulitin natin 0908-579-6898. At pakilagay na rin po sa dulo ng sagot po ninyo kung saan po kayo nakikinig sa ating programa. Mahalaga din po ito Opo, para malaman natin, ma'am, no, kung taga saan sila, kung saan sila nakikinig, sa radyo ba, sa streaming, kasi marami hong paraan sa para po din sa internet ba. Marami kasi hong paraan para pwede nyo po kaming samahan. Sa cellphone, pwede din po. Opo. O Facebook Live. Facebook, naka-live tayo ngayon sa Facebook o sa Signal TV, mga kasama. Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalala. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na tayo sa Commandment number 8. Mang Moy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Dumako po muna tayo sa ating Word of the Week segment. At ang ating word for the week ay binge drinking. Ano po ba ibig sabihin ng binge drinking? Ang binge drinking po ay tumutukoy sa sobrang pag-inom ng inuming may alcohol tulad ng alak o beer. May tuturing ng binge drinking kung sa isang session ang lalaki ay nakainom na ng 5 o higit pang baso o bote ng alak, samantalang sa babae naman 4 o higit pang baso o bote ng alak ang nainom na niya. Delikado po sa kalusugan ang binge drinking. Kabilang sa epekto nito ang mga sumusunod. Siyempre, hangover, wala na, sira na ang trabaho nyo. Pananakit po ng ulo, pagkahilo, panginginig ng katawan, pagsusuka, at sa ilang pagkakataon po ay panandali ang pagkawala ng memorya. Yan po ang ating word of the week, ang binge drinking. Rod. Maraming salamat po, Ma'am Bernie, para sa ating word for the week, mga kasama. Para naman po sa inyong mga dagdag na katanungan kaugnay po sa ating paksa ngayong hapon, mag-text lang po sa 0921-431-1044. Sa mga nakasmart po, yung nabanggit naming numero. Sa mga gumagamit namang Globe number, 0927-650-6795. Pwede nyo rin po kaming tawagan sa aming landline sa 882-2374. Maaari naman kayong maki-interact, mga kasama, sa ating programa gamit po ang hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7 at i-add nyo na rin po kami sa inyo pong circle sa Google+. Pipili po kami ng ilang mga tanong na inyo pong ipapadala para masagot po ng aming bisita sa bandang dulo ng ating programa. At maaari nyo rin pong panoorin ang episode ngayon, pati na rin yung mga nakaraan sa YouTube channel Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Tuloy-tuloy lamang po yan, Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Sundan nyo na rin kami sa Facebook. I-like lang ang aming account na Radyo Mo sa Nutrisyon. At meron din po kaming Twitter account na Radyo Nutrisyon. Pareho pong one word yun. Tuloy-tuloy lang.
Opo mga kasama, at mapapanood nyo rin po kami sa ustream.tv/DZXLonline-TV at sa Signal TV Channel 209. Makikita nyo rin kami sa aming website na nnc.gov.ph at Facebook page na NNC Official. Na bueno mga kasama, tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan ngayong hapon dito pa rin sa programang Radyo mo sa Nutrisyon. Kasama pa rin natin si Ms. Maria Jovina A. Sandoval. Ma'am Jovi. Si Ma'am Jovi. Ang Science Research Specialist 2 ng FNRI DOST. Miss Jovi, kanina po tinalakay natin yung Pinggan Pinoy para sa iba-ibang age groups. Paano naman po yung Pinggan Pinoy para sa mga buntis? At saka yung mga nagpapasusong ina. Meron po bang difference din yun? Kasi nga sabi ko nga kanina, iba yung para sa bata o children, iba rin yung sa teenagers, iba rin yung sa adults, iba rin yung sa elderly. And this older time persons, sa older persons. And this time naman yung sa pregnant and lactating. Sa mga babae naman nga, tumataas din po ang energy and nutrient requirements nila kapag sila ay nagdadalang tao at or nagpapasuso. Pag nagdadalang tao, nadadagdagan po ang dapat matagdagan ng kanilang calories ng 300 calories and then per day. At pag lactating or nagpapasuso, dadagdagan naman ng 500 calories per day. At dahil din sa kanila, kumukuha ng energy and nutrients ang kanilang dinadalang sanggol. So, dapat madagdagan talaga to. So, kaya saan po mga source noon? Kaya po, mas marami ang laman ng plato para sa mga pregnant and lactating. Mas marami. Kunyari, yung kanilang 1 cup dati, magiging 1.5 cups na kada meal ang kakainin nila na kanin. Pagdating sa gulay, 1.5 cups of gulay din. And then pagdating sa ulam, kung 2 servings nung sila ay dalaga, pwedeng 3 servings na lang ho. Meron silang dapat iwasan, Ma'am Joby? Huwag kakainin or iwasan ng mga matataba buntis. Pa rin, maalat, matatamis. Okay. Pero mas maganda kasi kung may variety talaga at balance ang kinakain nila. At sundin nila yung sa Pinggan Pinoy na kalahati na plato, fruits and vegetables at ang narito na kalahati, kanin at kaunting ulam. Opo, Ma'am Jovi, napansin ko din po sa Pinggan Pinoy na mayroon pong ding baso sa bandang taas sa kanan. Sa labas ng pinggan. Ayan. Opo. So, ano po yung pagkakaiba nito sa ano yung mga rekomendasyon sa tubig at ano po yung pagkakaiba nito sa mga age groups? At sino po yung dapat ang uminom ng mas maraming tubig? Okay. Opo. Kasi sinasabi na 8 glasses, 10 glasses a day. 12 pa nga ngayon. Ang tubig na katabi ng Pinggan Pinoy, ito lang talaga ang magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-inom ng tubig para sa ating kalusugan, para sa ating katawan. Opo. So, talagang iba-iba ho ang pangangailangan mula bata hanggang pagtanda, hanggang pagbubuntis. Ito po ay base, ang pagkukumpute ginagawa namin dito ay sa PDRI, based sa PDRI or yung Philippine Dietary Reference Intakes na 1 ml per kilocalorie. So, kung ang kailangan mo ay 2,000 kcal ng isang tao, jadi 2,000 kcal, i-divide mo, magiging 8 glasses or more ang water intake na kailangan niya, ang water recommendation, kasi 1 ml per kcal. So, pag bata, so 1,350 na kailangan niyang calories, so 1 ml per kcal, mga 5 glasses of water. Kilocalories po yung kcal na sinasabi. Kilocalories. Measure po ng enerhiya. Yes. So, pag 3 to 5 years old, mga 5 glasses of water or more, depende kung gusto mo pa, okay lang. Hanggat kailangan mo. Hanggat na ng katawan mo uminom. And then pag 6 to 9, 6 glasses of water. And then for 10 to 12 years old, 8 glasses of water. Yan, lahat po yan ay makikita natin doon sa mga collaterals na ginagawa ng FNRI. Meron po kaming brochures, meron kaming placemat, at meron din pong handbook na din-develop ang FNRI para makita lahat ng mga explanations tungkol dito sa Pinggang Pinoy. At kung gano'ng karami ang tubig at ang pagkain na kakainin. Yung buntis, ma'am, mas marami rin yung buntis? Pag sa buntis, so mga kung ang kailangan naman nila 2,500 kcal ba yun? So, i-divide lang sa 1 ml per kcal. So, mas marami rin. Mas marami din. Kasi mas maraming calories ang kailangan nila. So, mas maraming water. Ma'am, opo. May tanong po. Bigyan ko lang Sige ng po, ma'am. Galing po ito, Ma'am Joby, kay
Texter 8963, ang tanong po niya, pwede daw po bang uminom ng extra virgin olive oil ang 81 years old na babae at gaano karami araw-araw? Ma'am, siguro ang makakasagot niyan kasi oil pa rin ho yan dagdag pa rin yan sa calories sa atin Kung hindi ko alam kung sino yung nag-recommend sa kanya, pero kung tutusin, oil pa rin siya na makakadagdag sa calories na kakailanganin ng isang tao. Doon sa required na kailangan ng katawan. Pero kung pasok pa rin naman siya doon sa recommendation sa kanya, pwede ho siguro. Depende po yan ito, Ma'am Texter 8963. Depende po doon sa kinakain yung iba. Kasi kung konti lang naman sa requirement, yung total calorie intake ninyo pang araw-araw, baka pwedeng isama yung extra virgin olive oil. Pero kung kasobrahan na. Yung idadagdag yung extra virgin olive oil ay dagdag na dun sa adequate na ninyong kinakain, baka po meron naman siyang negative consequence. So, mainam po kung ikonsulta niyo na lang po sa isang nutritionist sa clinic kung para makita niya yung total ninyong kinakain araw-araw. Yes, at sila ang makakapagsabi kung anong kailangan nila. Oo, para hindi po madagdagan. Kasi baka rin po meron na kayong ibang dinaramdam kasi at your age, baka meron na ng ibang kondisyon, so baka makadagdag po at makasama. Okay. Ma'am, ang Pinggang Pinoy po ay para sa mga taong mga walang sakit. Opo, kasi iba yung mga may sakit, iba yung recommendation ng pagkain sa kanila. So ano naman po yung payo ninyo para maging balanse pa rin po yung kanilang pagkain, ma'am? Kung tayo po naman ay may karamdaman tulad ng diabetes, hypertension, mas mainam po siguro kung tayo muna ay magkukonsulta sa ating kakilala or mga nasa centers na nutritionist, dietitian or sa health professionals. Mas mainam po kasi kung sila mismo ang mag-advise sa inyo kasi nakikita niya ang kondisyon ng katawan ninyo at kung gaano karami ang kailangan yung calories and other nutrients. Saan naman po maaari Ma'am Bernie? Yung sa mga pamilya naman po na paano naman po masisiguro na sumusunod sila dun sa Pinggang Pinoy sa bawat kainan. Ano naman ang mga tip ninyo dun sa mga pamilya? Tip ko dyan, siguro kung tayo po isang may bahay na tayo ang nagluluto, tayo ang namamalengke, mas maganda ho siguro kung magpaplano tayo ng advance para sa kung ano yung ating bibilhin at kung ano ating lulutuin. Nang sa ganon, kung ano yung available sa market na mas mura at napapanahon, yun po ang bibilhin natin. Huwag tayong bibilhin ng kung ano yung mas mahal nung araw na namili tayo kasi mapapamahalo tayo ng ating gasto. So, kung pipili natin kung ano yung napapanahon na gulay, na prutas, at kung ano yung maraming klase ng isda, yun ang bibili natin para makasiguro tayo na mapapakain natin ng tamang dami at tamang magandang quality ng pagkain na nandun sa Pinggang Pinoy na may gulay, may prutas, may isda o karne at may kanin. Para sigurado lang na sapat at tama ang Tsaka yung sabi nyo kanina, Ma'am Joey, tamang-tama yun na mas makulay ang laman ng isang plato mas nutritious, mas variety. Kasi kung ngayon kasi ang karamihan puti at saka red or puti at brown. Di ba? Alam mo dalawang klase, hotdog o kaya chicken. Sayang naman kasi yung benefits na ibinibigay ng ibang nutrients, ng ibang klase ng pagkain. Lalo na po kung halimbawa kay dilis o tagunton o maliliit na shrimp. Tawilis, napakasustansya po. Ay kasama yung calcium doon para sa buto at saka ngipin, di ba? Hindi naman at saka mura yan pagka in season nga. Ma'am, meron pa tayo ng isang tanong kay 2366, texter 2366. Bakit po sinasabi na ang ice cream ay pwedeng kainin ng may ubo? Dahil mainit daw po pagdating sa katawan. Si Ma'am Nenita de Lima. Nice. De Lima ulit, hello. Suki natin yan. Suki na namin kayo, ha? Sige po. Ma'am, anong sagot? Bakit daw po pwedeng kainin kahit may ubo? Yun, may doktor tayong kasama dyan sa Actually, ako na lang sasagot. Actually, yung ano man pong kainin natin, pagpasok sa ating digestive system, nako-convert naman yung either init niya o lamig niya into body temperature.
So immaterial na po kung ano yung temperature niya sa labas ng bibig natin. Pagpasok po yan sa bibig natin, converted na yan sa body temperature. So kayang-kaya na po yung i-process ng ating katawan, ma'am. Katawan. Yun. Opo. Eto, kasi meron ako mga nakikitang leaflets dyan, ma'am, no? Oo. Saan naman po pwede makakuha, ma'am, ng ganitong mga kopya, no? Ng Pinggang Pinoy. Yung tawag ma'am, collateral. Collateral. So, ng ating mga ka-nutrition, ito, tawag rito, placemat. Placemat yan. Yan na yung tawag natin dyan, brochures. Brochures. Meron ho ba ito sa mga health centers, sa mga barangay? Sir Rod, ang katulong namin dyan sa pagpalaganap, pagpa-disseminate niyan ay ang sila ASEC, ang National Nutrition Council. Dinidistribute nila yan sa mga regions. Ito po din na palang gawing placemat, no? Ay, hindi ba? Pagturo ito, Rod. Itong plastic na to, ito yung placemat talaga. Ito yung pinapaprint namin na anong tawag dito sa Laminated. Naka-laminate para nga pwedeng gamitin, at the same time pwede rin gawin panturo kasi nasa likod naman yung Ngayon ito yung version ngayon kasi dati ito pa lang yung nasa wala pang nakasulat sa likod natin. So ito yung una naming naipamigay sa mga local governments, pero hindi naman sapat pang pang interest lang. Meron ding mga local governments na nagpapaprint. Nagpapagawa sila mismo. May mga nag-i-email sa amin kay Director Capansana, nag-request ng soft copy para sila mag-reproduce. Kasi ang FNRA wala silang perang pang pa-produce nito. So tinutulungan na lang natin. Pati tinutulungan ng mga pamahang lokal. Maraming organizations. Yung second nilang version, ito nasa likod na yung mga dami ng dapat nakainin sa bawat food group. Depende sa edad ng para mas sila mapadali, no? Mas maintindihan nila ngayon. Buntis at nagpapasuso. Magandang guide para sa kanila yan. Ito may nakita akong nagdi-distribute, no, sa mga supermarkets. Ganito. Yung isang araw nakita ko yung bata. Katulong din sila sa pag-disseminate niya. Sabi ko, galing niya. Ang suggestion lang, ang gusto lang natin ay kung halimbawa, wag lang gawing epal ng mga politiko. Huwag lang lagay yung mga mukha nila kung saan dyan. Kasi mababago yung essence nung silbi nung Pinggang Pinoy. Ito yung pang educational talaga. Yung mga interesado kasi mag-reproduce niyan, sumusulat kay Dr. Capansana, and then kukuha muna namin kung ano yung plano nila, kung ano yung parang template, kung ano yung para i-approve namin. Tapos pag okay na, so go na sila for printing. Especially yung mga malapit yung barangay election sa susunod na taon. Yung mga tatagbo sa barangay. Pero mas maganda din yung mga barangay mismo magdi-distribute din, ma'am, ng ganito, di ba? Sila mismo magpiprint. Tapos gawin parang ganito, magkano lang naman yung lamination. At saka kung magpapaalam nga sila, pwedeng ipadala ng FNRI yung soft copy sa email. So hindi na kailangan silang pumunta pa dito sa Manila. Kahit nasaan man sila. Pwede. Ang isa pang dissemination na ginawa namin, nagkaroon kami ng Pinggang Pinoy Cooking Challenge. Nung nakaraan, last year to sa mga estudyante ng nutrition, and then this year nagkaroon kami para sa mga nanay. Sa barangay. Okay, so tuloy na tayo sa recap, Rod, kasi wala na tayong oras. Sana po ay marami kayong napulot na kaalaman ngayong hapon tungkol sa Pinggang Pinoy. Tandaan po natin na ang Pinggang Pinoy ay isang gabay sa pagpaplano ng pagkain para matiyak na sapat ang tama at uri ng pagkain araw-araw. Nirerekomenda ng Pinggang Pinoy ang tamang proportion ng iba't ibang grupo ng pagkain para magkaroon ng tinatawag na balanced diet. Mahalaga na sa bawat kainan, almusal, tanghalian at hapunan, ang ating kinakain ay kumpleto ayon sa Pinggang Pinoy. Huwag din kalilimutan ang tubig na parte pa rin ng Pinggang Pinoy. Pare-pareho ang mga uri ng pagkain na kailangan, pero nag-iiba ang dami nito ayon na nga sa edad, kasarian at kondisyon tulad ng pagdadalang tao at pagpapasuso ng sanggol. Naipaalala rin sa atin ngayong hapon na maging mapili din sa uri ng pagkain. Iwasan ang mga sobrang matatamis, mamantika, matataba at maaalat na pagkain. Ang balanced diet ay kailangan ding sabayan ng sapat na ehersisyo at physical activity.
At mga kasama, sinamahan po tayo sa ating talakayan ngayong hapon si Maria Jovina Sandoval, Science Research Specialist 2 ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Maraming salamat po, Ma'am Jovi. At opo, bago namin kayong tuluyang pakawalan, ay ganun talaga. Ika nga, opo. Ano po yung panghuli po ninyong mensahe sa ating mga kanutrisyon, Ma'am Jovi? Go ahead po. Umaasa po kami na ang Pinggang Pinoy ay susundin ng bawat Pilipino at sana makatulong ito sa paggawa ng isang positibong pagbabago para sa kalusugan ng bawat mamamayan. At sana po wag natin kakalimutan ang regular exercise or physical activity na napaka-importanteng component ng isang healthy lifestyle. Ayun o. Yun lang po at maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Maraming salamat din po, Miss Jovi. At narito na po ang 10 nanalo ng tig 200 pisong load sa ating text question of the week na magbigay ng 2 paraan ng paggamit ng Pinggang Pinoy. At ang mga tama pong sagot ay ginagamit bilang food guide para sa balanseng pagkain. At pangalawa, para sa tamang proportion at variety. At pangatlo, para sa iba't ibang age group. At ang mga nagwagi, mga kasama. Eto, ma'am. Ang unang winner ay mula pa po sa Purok 2, Pag-asa, Real Nueva Ecija. 29 years old, Ana Margarita David. Congratulations, panalo ka ng 200 pesos sa cellphone load. Yung pangalawang winner naman ay mula sa Barangay Esparar, Barbasa Antique, Marisa Orogo, 45. Ang pangatlo naman ay si Fortunato de Leon, 61, from San Juan, Hagonoy, Bulacan. Yung pang-apat ay si Rodel Reyes, 39, from 72 Lozada Street, Barangay Balangbato, San Juan City. Yung pang-lima, Maribel Bautista, 55, from Purok 6, Davao del Norte. Carmen, tama. Carmen, oo. Carmen, Davao del Norte. Yung pang-anim ay si Ray hindi, technician natin yun eh. Ray Buzar. Ayun. Akala ni Ray siya nang nanalo. 54 from Barangay Malacanang? O Malacampa. Ayun, Kamiling Tarlac. Opo, ang Malacampa. Yung pang-pito, ma'am, ay si Clara Mirabueno. Abay, 18, ha? Salamat sa pakikinig. Marami ka natututunan, ha? Opo, ng Caloocan City. Yung pang-8 ay from Poblacion East, Cabaret, Tuan Creek, Santa... Hindi ko masyado maintindihan. Ignacia, ayun. Santa Ignacia, Tarlac. 45, si Marlon Gonzales. Yung pang-siyam ay mula sa F. Calisto Street, Barangay Wawang, Valenzuela City. 28, Jeffrey Rienda. At yung pang-10 naman ay talagang nakalagay rito, Lolo. Si Lolo Tatoy. Bongato, 62, Agusan del Norte. Wow, dalawang Agusan na. Oo. Carmen at saka yung isa ay taga Agusan del Norte naman nakalagay rito. Oo, 4 versus 6. Tama, opo. Mas madaming lalaki. Mas madaming lalaki. Mas interesado sila sa Pinggang Pinoy. Again, mga kasama, ha, kung kayo ho ay magte-text, isama nyo na rin po yung paraan ng inyong pakikinig sa programa. Kung radyo ba? Sa radyo ba? Opo. Or sumali ho kayo. Paano nyo po nakinig, no? Paano ho kayo nakinig sa aming programa? I-text nyo po sa amin doon sa mga nabanggit naming numero. Mga kasama na bueno. Sige po, congratulations sa inyong lahat. Yan po ang kabuuan ng ating talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Naway nabusog na naman namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon. At sa mga gusto pa pong magtanong, ipadala po ninyo ang inyong pong mga mensahe sa 0908-579-6898. Again, huwag kalimutang isama kung saan ho, sabihin nyo po sa amin kung paano ho kayo nakikinig sa aming programa. Kahit lumiban na po ang ating programa sa ere, ay sasagutin pa rin po ito ni Miss Jovi sa pamamagitan po ng aming production team. Yan po ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng aming Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod po na Sabado, mga kanutrisyon, ganap na 12:30 ng tanghali dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa
sa DZXL 558. Tandaan, dito sa Radyo mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa pagkamit po ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores po. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Ma'am Jovi, samahan nyo kami dito sa Pura. Opo. Dito po sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nutrisyon ang katuparan.